Breastfeeding might be the hardest thing that any woman has experienced in her whole life. It's a lot of work. Kailangan mo raw ng sandamakmak na pasensya kapag nagpasuso ng sanggol. Quite challenging, lalo na kapag first time mom ka. Mahihiya ka pa, tapos baka mamaya may sumilip or something, but feel that once you have your second and your third and succeeding kids, wapakils na. What's important for you is that you get to feed your baby. Kaya naman lubos na ikinaka-proud ito ng aking kapwa kapuso mamshis at maging social media influencers. Ang tawag nga sa kanila ng mga netizen, padede moms. Karir kung karir ang kanilang dedikasyon sa pagpapakain ng baby. Kahit kailan, kahit saan man datnan, pribado o pampublikong lugar. Ang kapuso host nga natin na si Iya, sa iba't ibang pagkakataon na rin nasubukang magpadede sa kanyang mga anak. To make my way to terminal number 6 to catch my flight to Mexico. Ang isang araw sa di niya malilimutan, yung panahon na may kailangan siyang daluhan sa ibang bansa pero nais niya ring mag-pump ng gatas mula sa kanyang dibdib para maiuwi sa kanyang pagbabalik. Gotta do what I gotta do. Mexico, let's go, boss! Ito ang ginawa ng aking left. Lagpas lang ng konti, so 1 ounce. At ito ang ginawa ng aking right. Nagtataka kayo kung bakit mas marami yung isang side, mas malaki. May mga ganun talaga. It's normal, guys. Huwag kayo mag-panic. Kasi kung mag-pump, iisipin mo pa kung saan ka pa maglilinis ng mga bote, kung saan mo pa isa-store, kung pasok yung funnel sa boobs mo or sa nipple mo. It's harder for I would actually prefer na kasama ko na lang yung anak ko para direct latch kesa sa magpapampa ako. Pumping is hard, but it really is dedication. Pero paano naman kaya kung sa kalagitnaan ng matagal na biyahe pang himpapawid ito mangyari? Agaw pansin at umabot na nga ng milyong views online ang video na ito. Bubungad kasi rito ang sabay-sabay na pagpapadede ng magkabilang dibdib ng isang nanay sa kanyang 2 anak habang nasa eroplano. Nakilala namin si Mami Rose Ann, certified padede ma'am. Galing daw sila sa bakasyon mula sa ibang bansa nang biglang umiyak ng malakas ang 2 niyang anak sa gitna ng flight. Halos 4 hours po kasi biyahe from Japan to Maynila. Pauwi na po kasi kami noon. Siguro na nanibago po sila doon sa parang ingay ng eroplano. Binigyan na po namin sila ng another meal. Ayaw pa rin po nila tumigil. May nagalit nga po sa amin. Sumitsit talaga siya kasi nga, syempre, dahil naiingayan din po siguro. Syempre po, bilang nanay, natataranta din po ako. Pinadede ko po sila ng sabay kahit nahihirapan po kami. Ang tagal po talaga. 1.5 hour ng biyahe namin, nakadede lang po sila hanggang makababa po kami ng Maynila. Tunay ngang challenging ang magpadede lalo sa pampublikong lugar. Talagang tila ba dinadaga pa rin sa dibdib ang mga nanay sakaling hindi sila maintindihan ng mga tao sa kanilang paligid. Ang breastfeeding, no, is an essential na activity ng nanay sa anak. Dahil nga sa nabibigyan niya ng nutrisyon ng anak niya at pangalawa ay bonding nila yon. Nalalaman ng nanay kapag yung bata ay gutom na, hindi lang dahil sa umiiyak yung bata, kung hindi dahil nararamdaman niya puno na yung breast niya at nararamdaman niya na kailangan ng dumede ng bata. Kaya sa ganung pagkakataon po, madalas ang nanay na overpower na yung hiya niya na nasa public place siya over yung kay pangangailangan ng anak niya. No? So, nandun yung urgency dahil gutom na yung anak niya. Pero I wonder, bakit nga ba tila marami pa rin napapataas ang kilay kapag nakakasaksi ng mga nanay na nagpapadede sa pampublikong lugar? Nung dumating yung mga Kastila, yung mga babae ngayon, syempre, kailangan ay may saklot na sa katawan kasi nga na sexualized na nga. So yung lust, marami kasi no, na kaso ng mga Espanyol, ha? Siyempre, Judeo-Christian, very strict sila noon. So, nagkakasala sila sa sins of the flesh. Okay, so yung lust, yung desire. Kaya naman nararapat maunawaan na legal at hindi ipinagbabawal ang pagpapadede. Bagkus, masinihikayat mabigyan ng suporta at respeto. Sakop ito ng Republic Act 10028 o Expanding the Promotion of Breastfeeding. Pero hindi
hindi rin lahat ng nanay ay pinipiling magpadede. Minsan, kulang ang gatas na inilalabas at hindi sapat sa pagkain ng sanggol. At mayroon din kasi mga paniniwala na nakakasira raw ito ng forma ng nipple o utong sa dibdib. Totoo nga ba ito? Totoo, lumalaki yung utong ng babae, pero dahil yun sa pagbubuntis niya, no? Lumalaki na lang lalo dahil sa pagpapadede niya, pero not entirely because of that. Maari rin naman na magkaroon ng sugat ang kanyang utong. Madalas po, maliit na bagay lang yun kumpara naman sa maidudulot nun sa kanyang anak. Para naman kay Rose Ann, nagiging banding din nilang magnanay ang pagpapadede at napapansin niyang dahil dito, mas nagiging malapit sila sa isa't isa. Papadidein ko sila rin ng sabay. Kasi yung isa hindi rin po nagpapatalo talaga eh. Kaya sabay talaga po sila kahit hapon po. Kahit nga raw hindi niya hilig kumain ng gulay tulad ng malunggay na nakapagpaparami ng gatas, naghahanap pa rin siya ng ibang paraan para makuha ang sustansya mula rito. Ang kanyang nadiskubre pag inom ng lactating pill. At tsaa na parehong blended na ang malunggay kaya mas madali nang ikonsumo. Magdadagdag po siya sa gatas. Nakamamanghaman ika nga ang dedikasyon ng mga nanay. I wonder, hanggang anong edad nga lang ba nararapat na i-breastfeed ang mga anak? Bagamat pinaka-importante raw ito sa unang 6 na buwan ng bata, maaari pa rin daw itong gawing hanggang 5 taong gulang o kaya hanggang sa maubos ang gatas ng nanay o kapag ayaw na ng bata. Sa pananaw naman ni Rose Ann, hanggat kaya, patuloy siyang magiging padede mom sa kanyang mga anak dahil minsan lang sila maging bata. Okay na sa akin na katawan ko yung masira kesa yung healthy nila yung mawala. Kasi hindi po sila habang buhay bata. Kaya hanggat meron, hanggat may nadidede, go lang. Siya rin naman yung bibitaw kapag ayaw niya na. Sobrang hirap para sa atin na magpadede in public. Pero wala naman silang magagawa Kasi at least alam natin sa sarili natin na nabibigay natin yung pangangailangan ng anak natin.